our episode 22 ng Usapan Gen Z at Millennial. At bago ang lahat, nakarating sa amin na marami pala kaming avid viewers. Shoutout sa inyo at maraming salamat sa support. Oo, pag nakikita tayo, ay, papanood ko ah. Ay, Sikat ka na. Ayan. So, for today, ang pag-uusapan naman natin ay yung mga upgrades sa buhay na hindi kailangan ng pera. Na hindi natin ginagastosan ng pera, pero malaki yung positive impact sa atin. So, we will be sharing some of those things na life upgrade. Yan. So, number 1 is walking more. Gusto natin yan pareho. Gustong-gusto ko yan. Share ko lang guys, I've been averaging 10K steps daily na, for 3 years na. Wow. Yan, thank you AIA Vitality. Yun talaga, nag-work pala sa akin yung may mini rewards para makip yung consistency Meron ko. ka 100 a week. Yes, 100 Gcash yung pinipili ko dyan every week. Pero yung walking more talaga, nakita ko po sa akin yung positive impact niya. Number 1 is, hindi ako ganun nag-gain ng weight. Kasi, hindi naman ako nag-gym, hindi ako nag-lift ng weights. Tapos, I love eating. Pero, hindi ako ganun lumulobo. Kasi, yun yung physical activity na na-maintain ko talaga. And, talaga may hinihit ako na target. Minsan, di ba, 13,000 steps. Minsan, pinakamababa ng 7,500. So, kahit na may time bumabagyo na, naglalakad pa rin talaga ako. Binabagyo na kami dyan sa Makati. Lumilipad na yung pahing, naglalakad pa rin ako. Ganun na ako naging ka-committed. So, malaking tulong siya physically. Di ako naging ganun kasakitin. At the same time, emotionally, mentally, kapag na-overwhelm ako, iwan ko phone ko, wala rin akong earphones. Dala ko lang susi ng gate, tas lakad-lakad lang. Tas, yun, mas payapa ang tulog sa gabi. Ganyan. So, walking more, kailangan mo lang, minsan naka-tsinelas din ako, yung komportable yung tsinelas, o kaya yun, rubber shoes lang. Tapos, may studio malapit sa amin. Kilala na ako ng guard, ma'am, walking pa rin, ma'am. Yes. Gabi na kasi yan, naka-duty sila, ma'am, walking pa rin, ma'am. Tapos uminom na siya ng kape, ilang ikot pa rin ako. So, nagka-friends pa ako. So, yun, walking more, I highly recommend it. In terms of walking more, katulad mo rin, hindi ko alam kung nakakatulong ba yan, but maybe. Marami akong mga damit na hanggang ngayon nasusuot ko pa. Nung nag-graduate yung bunso namin 10 years ago, office ko pa dito. Oh! Maganda pa. And then last year, yung graduation ko na dress, ginamit ko last year na annual awards. So, yung color black. Tapos nagulat sila na sinabi ko na, pinang-graduate ko pa to. O, di ba? Hindi ako masyado tumataba. Dahil nga, syempre, kapag sumikip na yung aking slacks, yung mga damit na hindi stretchable, nagiging aware na ako na i-control yung aking pagkain. Eh, natutulong sa akin ng walking, regulate rin syempre yung fats. Hindi ka mas nagkikrave ng marami talaga kumain versus sa running. Pagod. Oo. Tapos, ito rin yung tinigilan ko yung sarili ko na mag-cellphone and just walk with nature, walk sa mall and all. Nagkakaroon naman ako ng mga ideas with regards to life and also sa work. Nakakapag-isip ka ng maayos. And syempre, mas napapansin mo yung mga little things sa paligid. Kaya, yun rin yung motivation ko, maliban sa AIA Vitality, makakuha ng 100 pesos, ay gusto ko makatulong rin yung pag-walk ko sa longevity. Yeah. And yung tumagal yung likelihood na magkaroon ako ng mga pre-existing conditions na lumalabas usually pag old age. Hindi mo kailangan gumastos ng money para lang maglakad. Kung siya nga 10,000 a day. For the past 3 years. Yan, gawin natin. Kayang-kaya. Yes, hindi kailangan i-overthink. Maglakad ka lang. Number 2 is reading books. Yan si Miss Tin actively may binabasa ngayon libro. So, how is it? Natapos ko na. Yeah. Ang goal ko for this third quarter, makatapos ng 3 libro. Natapos ko na yung isa. Yung few days ago, pinost ko nga sa Facebook na
kapag nagka-client meeting ako ng face-to-face, ito na yung gawain ko before pa nung pandemic. Nagdadala ako ng libro. Kasi nga dahil at least 30 minutes or 1 hour before, dapat mauna ako sa client ko. Para kung tumagal siya, lumagpas man siya sa meeting time, sabi papunta pa lang or malate siya ng kaunti, meron akong ginagawa na productive. Yes. Maliban sa paghahanap ng client. Dati kasi hindi naman talaga kami sa social media naghahanap ng client. Hindi pa uso nun, nung pandemic lang naman. And then, ito yung nakakatulong para sa aming mga conversation na ganito, Oo. na meron kami masabi sa inyo. Meron rin kami syempre maidagdag sa Yes. contribution or makontribute sa ibang tao by sharing yung mga nababasa namin. And yung mga nababasa, ma-apply sa sarili ko, tsaka sa work, sa life. Yan, depende ko ano yung topic. Kahit na hindi ako super mabilis or magaling talaga magbasa ng libro, dahil hindi ako natuto masyado nung bata na maging part ng aking habit yung pagbabasa, nagme-make talaga ako ng effort ngayong as we grow older na magbasa ng libro kasi kailangan nga talaga na gumagana lagi yung mental. Yung sa nabanggit niyo po, Miss Tin, na kaya tayo nakakapagsalita din. Kasi kailangan may input, may dinadeposit din, di naman kung ano lang yung sinasabi. Sabi nga, yung mga great speakers, they are also great writers. And lahat ng great writers are good readers. So lahat yan, speak, write, read, magkakatahiyan. So by just reading, syempre nag-expound yung understanding, nag-expound yung perception natin sa mga bagay-bagay, nadadagdagan yung vocabulary, nagagamit sa mga usual conversations, even sa mga ganitong platform na kailangan may, di ba, makakontribute ka, hindi lang lata, maingay, pero wala namang substance. So, reading books talaga, nakakompress niya yung learning na hindi natin kailangan maraming mistakes in life para lang matuto. Pero by reading books, napapabilis yung growth. So, I love reading books. Kaka-order ko lang ulit ng... Wow. Yung bagong libro ko, actually lumang ano na siya, yung How to Win Friends, And Influence people. people. Yon. I think good siya for sales din. So, maganda siya na napapractice din yung focus. Kasi hindi ka pwedeng mag-next page na hindi mo naintindihan yung binasa mo. So, minsan nakakakot ko sa sarili ko, lumilipad yung utak ko. Nasa same page ako ng 10 minutes. So, napapractice din siya na hindi, di ba sa doom scrolling, kahit 1 second, next mo na, next na. Doon, hindi mo pwedeng skip ng ano, hindi mo maintindihan. May nabasa nga ako, yun nga daw yung kailangan gawin to avoid yung doom scrolling at night. Yung huwag ka na mag-cellphone, magbasa ka na ng libro para sa buong araw, meron ka namang slow pace. Yeah. Hindi ka pwedeng mag-move sa next hanggat di mo naintindihan. Or kapag inaantok ka na, hindi ka na makakapagbasa. And mas gusto ko pa rin talaga hard copy na libro. Even if, di ba, pwede na yung e-book. E-books. Mas madali yun, kahit mong dalhin anywhere. Pero sa amin dalawa, nagsasalamin na kami. So kung magbabasa rin ako ng libro at tagal din ako mag-stare doon, nakakadagdag rin siya ng pagod sa mata versus kapag printed ang copy ng libro. Yes. Tsaka mas feel mo na, okay, next page, mag-highlight ka, very tangible yung experience, di lang through a screen. So yun. Second is reading books. Third one is using a calendar or planner. Ako talaga, sabog ang aking calendar ba. Sabihin niyo na lang kung anong gagawin today, okay. Tapos next day, ang hindi maganda talaga dun is minsan hindi mo alam yung walang sense of day na nag-overlap na pala yung mga bagay-bagay at syempre may mga need ka i-cancel kasi hindi organize yung araw mo, yung linggo. So, ako nag-work sa akin yung may talagang calendar, yung binigay niyo pang calendar, tapos ilalagay ko na yung may birthday ng client talaga, yung may anticipated meeting. At least pagkaupo mo pa lang sa desk, okay, ito, na-overview ko na kung ano yung mga mangyayari. Walang overwhelm, at least alam ko rin na walang overlap na activities. Ako super galing ko dyan sa calendar. Gusto ko talaga Google Calendar. Ever since nung Android phone ang gamit ko, or ito Apple na ngayon, Google Calendar pa rin. Kasi nga, para at least, kahit magbago ako ng gadgets, kahit ano pang software ang gamitin mo,
lahat ng mga tinype ko doon, birthday ng clients, yung schedule ko, yung policy anniversary ng mga clients, yung due date nung iba, nakalagay doon, ma-access ko anywhere, basta alam ko yung email address ko. Kailangan maging boss mo yung calendar. Anything that you want to do, anything na gusto mong ma-accomplish, ilagay mo doon, even if pag-exercise. Even if hindi ko sure kung mag-yoga ako later ng 6 o'clock, nakalagay na lang siya, recurring. Yeah. So kung makakatulong rin sa'yo na magwo-walk ka, ilagay mo na rin sa calendar na gantong time ako magwo-walk to make it happen. Lahat ng mga bagay na gusto mong gawin, schedule mo para meron ka ring matapos. Yeah. Iba kapag nakaschedule. Oo. Mahirap na lahat iaasa mo sa memory. Hindi Baka kaya. walang matatapos, nagtatrabaho ka na, lalagay mo pa yung Oo. schedule sa brain, di ba? Gone are the days na akala ko noon, nung naging cum laude kami, akala ko magiging ganyan kagaling or forever magiging sharp ang memory ko. Hindi. Yung pag-memorize ng keyword nung nag-aaral, di ba, kayang-kaya ko yan, kahit na siguro 100 pa yung kaya kong ma-memorize yung mga ganyan at mama ng mataas yung score ko. Pero nung tumagal, syempre, dahil hindi na yun yung ginagawa, hindi na yung training ng memory, and syempre, depende rin sa kinakain, sa lifestyle, it affects as well. Huwag umasa dun sa memory. Isulat, i-calendar, and you will thank yourself for it. So mas maraming ibang decision na worth ng space ng limited Oo, memory agree. kaysa, okay, maglalakad ako, iaano mo pa yun, maglalakad ako, Buti na lang kung may Oo. calendar ka dito na parang computer, hindi Oo. naman. Kung anong mag-work, physical man or sa phone, basta yung nagagamit. Yes! Number 4, drinking more water, guys. Yan, pinakagusto ko talaga sa umaga, pagkagising tubig. Ako din. Oo. Tapos, yan, kaya tayo-tayo ako. Either kape o tubig lang. Then sa gabi rin, bago matulog, tubig. Malaking tulong talaga yung hydrated ka para dire-diretso lang sa trabaho. Hindi yung minsan nangihina ka kasi wala pa palang tubig, puro soft drinks or kape lang naman. O, pag nagkikrave ka, mag-water ka lang ng mag-water. Mawawala na yung cravings na yun. Kasi baka mamaya hindi ka pa naman talaga nagugutom. Isip mo lang yung nagugutom, edi maka-avoid ka na kumain muna. Para less yung intake mo, calorie deficit ka dyan. And iba rin yung tutulong na nag-water ka sa gabi, sa umaga. Buti na lang nauso na yung mga tumbler ngayon. Yes. Para at least anywhere you go, may bit ka. Kahit sa bahay ka lang, di ba, compared dati, talagang mag-e-effort ka. Titipirin mo talaga yung ininom mo. Versus kapag may ganun ka, lagi kang hydrate ng hydrate. Iba yung na-effect sa energy mo, sa mood. Compared kapag puro mga colored drinks ang iniinom natin. Sugary drinks. Sugary kasi yun. Yung sa drinking water, I think yun sa mga low maintenance ko na para masustain ang aking energy. Ay, laging taas ng energy ko. Yan, walk and water lang. Very sapat na. Yan. Number 5, last. And definitely not the least. Yan. Practicing gratitude. Yan. Ako po, meron akong habit na na-adapt ng kapatid ko, na-adapt ng nanay ko, na-adapt din ng ibang kaibigan ko na basta kakain. After, thank you, Lord. Thank you, Lord, sa pagkain. Thank you, Lord, sa ganito. Parang gratitude lang kasi sa totoo lang, marami naman talagang reasons to be stressed. Di ba? Maraming negative na nangyari, government pa lang, in our economy, sa kapitbahay, maingay, maraming outside of our control na negative na nangyari, pwedeng sa buhay din natin. Kaya, mas malaki yung effect ng intentional na tinitignan naman natin ano yung positive things na nangyayari sa atin para ma-offset yun. And para umabante pa rin tayo sa buhay. Kasi nga, kung saan tayo nagfo-focus, mas lalong na ma-magnify yun sa buhay natin. And so, kung yung focus natin, yung social media natin, lahat na lang ng tinitake na kinukonsume natin, media and all, puro negative, di ba? Saan na tayo dadalhin ng buhay? So, intentionality talaga yung pagpapractice
ng gratitude, yung counting of blessings para, I mean, positive naman yung energy na ma-share mo sa office mate. O kaya, yun, lalo sa work natin. Sa sales, mahirap naman na down ka. Paano mo ma-encourage yung client to get an insurance plan kung ikaw hindi ka mukhang healthy. Hindi rin yung energy mo parang hindi, di ba, napakababa. So, malaki yung positive effects in life. In general, nung pinapractice everyday gratitude, lalo pag gising sa umaga, wow, Lord, buhay pa ako. Hindi ka pa tapos sa akin. Because other people might be fighting for their life, pero ikaw, nabigyan ng opportunity to live. And aside from yung being grateful and sarili mo, yung to express it sa other people as well. Mga simpleng bagay na inabot sa'yo yung towel mo, inabot sa'yo yung bagay na pinapasuyo mo, mag-thank you ka. O kaya, inassist ka ng mga kuya guard, ate janitress, yung mga ganyan, mag-thank you ka sa kanila. Meron doon malapit sa amin na kapitbahay na every time, lagi nag-good evening, good afternoon, mga ganun sa kanto. Tapos, yung last time, papunta ako ng gym, payong, meron na, thank you. Or minsan may good morning na mga, yung nagbebenta na parang sa palengke, kasi nga nakikilala natin, or pag tinitreat natin sila right, parang other people, nagigive back rin ng energy nila, ng positive energy, just by saying hello, thank you, good morning. The same way kung paano rin natin sila tinatrato. Kaya, let's spread positivity, gratitude, kasi yun na rin yung isang bagay na malaki yung magiging effect. Yung it will multiply ng sobra-sobra kapag ginawa natin lahat dito sa paligid. Di ba? Pag lahat tayo naging grateful sa mga bagay-bagay, di mo, napapagiligiran mo yung sarili mo ng mga grateful people. And ano na yung mangyayari sa mundo. Maging maganda. Yung isa na share niyo po, di ba, minsan, bawa normal lang sa'yo mag-thank you, pero sa naka-receive nun, parang wow, parang na-feel good sila na may ginawa silang tama, na na-appreciate ng ibang tao. Eh di, mas gaganan pa yung naka-receive ng thank you na yon para to do more. And mas maging kind din, lalo sa mga nasa customer service, yung mga security guard, ganyan. So, hindi natin maka-quantify yung impact nung tayo grateful at sinexpress sa iba and grateful sa circumstance natin kahit hindi perfect. Nasa sa atin na yun, ano yung saan tayo magpo-focus eh. So, doon na tayo sa may positive impact sa atin and sa ibang tao. Yun guys! So, kaya naman, ito yung mga bagay na hindi kailangan ng additional $10 or kahit 10 pesos para mapa-improve yung life natin, even people surrounding us. So, kayo rin ba, meron ba kayong mga life upgrades that costs nothing, pero positive yung impact sa inyo? Share nyo naman sa ating comment section. And until our next episode, Bye!